Okay mga kalay ko, pineflex ko lang sa inyo yung napakagandang calendar po, official calendar po ng aming parokya, St. Anthony of Padua. Maganda, lahat tayo ay magkaroon nito. Alam nyo bakit? Kasi na-update tayo eh. Kung ano yung mga kasalukuyan na sineselebrate araw-araw ng mga martyrs, mga saint, kung sinong saint para sa araw na ito at mga kapistahan. Dito po nakasulat na. Ha? At magiging maganda po ito sapagkat meron po tayong magiging basihan. Katulad nung kanina, yung sinabi ko, di ba, na ngayong araw na ito ay ating sineselebrate yung pagiging mag-asawa ni Mama Mary at ni San Jose. At bilang patunay, itingnan niyo yung petsang 23. Yan, ewan ko kung mababasa ninyo. Ay baliktad yata. Di ba, babasahin ko na lang. Nakalagay po dito, of course, ngayon ay ordinary weekday sa karaniwang panahon. Feast of the Holy Spouses, Mary and Joseph. Sa Tagalog, kapistahan ng banal na mag-asawa, o spouses, si Maria at si Jose. At hindi lang yan, meron po tayong mga saint na atin din namang binibigyan ng pamimintuho, pag-alala, kapistahan ni Saint Marian Cope Virgin, St. Vincent of Saragossa, isang deacon, isang martir. So yan po, no, napakalinaw na ibig sabihin na ngayon talaga ay ating sineselebrate sa tradition ng ating pananampalatayang Katoliko na si Mama Mary at si Saint Joseph ay ikinasal mag-asawa. Kaya nakalulungkot, no? Kaya nakalulungkot sa mga tao na naghahanap ng verbatim, word for word, na di umano'y hindi naman daw kinasal si Mama Mary at si Saint Joseph. Ano kaya nasa isip nila? Yung pagsasama ni Mama Mary at Saint Joseph, isang illegal, no? Pambihira naman ang utak natin, no? Biruin nyo, pag-isipan natin, si Mama Mary at si Saint Joseph na hindi kinasal, ibig sabihin, illegal. Di baling dito mapunta ang isipan natin kaysa tayo ay sumang-ayon doon sa tinuturo ng simbahan na sila ay kinasal. Kumbaga, makakontra lang kahit na nade-degrade na natin yung ating mahal na Inang Maria at si Saint Joseph. Okay, mas matatamisin ko pang paniwalaan na sila ay illegal na nagsasama kaysa maniwala ako sa tinuturo ng Katoliko. Naku po. Kaya ito ay kasagutan, makaragdagang paglilinaw lang po, ha. Mga kalay ko, alang-alang doon sa mga nagme-message sa atin. Nasabi, hindi naman kinasal talaga, wala kang mababasa. At shout out din kay Brother Morris, no? Pati itong kaibigan nating ito ay nakakaranas ng ganitong pagtuligsa ng mga kaibayo sa pananampalataya. Kaya Brother Morris, isa ito sa naway mapag-aralan natin na maipaliwanag natin sa kanila. Papaliwanag natin, bibigyan natin sila kung ang hahanapin nila ay ang Bible verse, bibigyan natin sila ng 3 Bible verse na kung sila po ay merong analogy, kung sila po ay marunong umunawa sa konteksto, maintindihan nila yung ibig sabihin nito. So mga kapatid, no, ating ipapaliwanag at ating ipagtatanggol ang pagsasama ng ating mahal Inang Maria at ni Saint Joseph ay hindi po illegal. Ito po ay kasal po sila, no? Kasi marami talagang nagtatanong, hindi naman kinasal, no? Bakit kaya? Kasi wala silang mababasang parang comics na ikinasal. Mayroong senaryong wedding ceremony o wedding scene, no? Pero tanong ko po sa inyo na nagdududa, alam ba ninyo ibig sabihin ng salitang betrothed ayon sa kultura ng mga Hudyo? Ha? Ano? Hindi. O sige, liwanagin natin. Kaya naman pala. Unang verse, Luke 1:27. To a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David. English Tagalogin natin. Isang birheng na pangasawa na sa kasanduan ng isang lalaking ang pangalan ay Jose. So mga kapatid, mga kalaiko, ang salitang betrothed dito ay hindi simpleng parang engaged lang siya, gaya ng ating uso-uso sa modernong kapanahunan ngayon, parang engaged, syota lang, no? Sa Jewish law, kapag betrothed na, ibig sabihin, legal na po yan. Mag-asawa na po sila sa batas. So, ulitin ko, sila ay mag-asawa na sa batas.
So, Bible verse 2, Matthew 1 to 18. 1:18. When his mother Mary had been betrothed to Joseph before they lived together. So, mapapansin po natin dito, betrothed na po sila. Pero bagamat hindi pa po sila nagsasama sa bahay. Ibig sabihin, sa batas kasado na ito eh. No? Pasok na. Pero wala pang marital living together. Pangalawang verse yan ha. Bible verse 3, Matthew 1:24. Joseph took his wife. Ito, di ba? Sinabi took, hindi sinabing took his girlfriend, hindi sinabing took his shota, took his fiancé. Ang sabi ng Bible, took his wife. Kaya malinaw na asawa na ni Jose si Mama Mary. Okay? Maligang paliwanag po ito. Sa Jewish marriage system, ulitin ko, noon, ang kasal ng mga Hudyo ay meron pong lalabas na dalawang yugto po yan eh. Yung una yung sinasabi nating betrothal o spousal. Legal lang mag-asawa, may kontrata, kapag naghiwalay, kailangan ng divorce, pwede nang tawagin silang husband and wife. Ikalawang yugto, wedding feast o home taking. Dadali na sa bahay, doon pa sila magsasama sa iisang bahay. Kaya kahit walang wedding party na nakwento sa Bible, pambihira, kasado na po sila. Doon pa lang sa unang yugto, pasok na sila bilang mag-asawa. Kaya kung sinasabi ng ating makaibayo sa pananampalataya na hindi kasal sina Maria at si Jose dahil walang wedding scene, napakababaw na argumento. Ibig sabihin, hindi nila naiintindihan ang Jewish law. Sa Biblia mismo, tinawag na wife si Maria at husband si Jose. Sa Biblia mismo, tutol kayo. Kaya tunay silang mag-asawa pero hindi nananatiling birhen si Maria, syempre ayon sa banal na panukala at plano ng Diyos. Kaya para sa mga makukulit natin, kaibayo sa pananampalataya, na nagsasabi at naniniwalang hindi kasal si Maria at Jose. Naku naman, ito ang sagot namin bilang Katoliko. Basahin muna ninyo ang Biblia. Basa-basa din tayo pag may time at unawain ang kultura nito. And this is your Laiko Talk, Manny Lumibaw. May you'll be enlightened with truth and loving kindness. Kaya, we pray Saint Marian Cope, Saint Vincent Saragossa, Mama Mary, pray for us. Kaya kung sino ang gustong magkaroon ng napakagandang kalendaryong ito, makipag-ugnayan lang po kayo sa tanggapan naming parokya o kaya tawagan natin, puntahan natin, alamin natin kung nasaan si Brother Rafi Cinco. Again, Prodeo et Ecclesia.